Mabiyayang araw ng Sabat sa inyo mga kapatid. Tayo po'y mananambahan. Atin pong iwaksi muna ang ating mga problema at ito ng ating atensyon sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat sa ating pag-umpisa at pangungunahan po tayo ni Brad Carvin sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, dakila at kabanal-banalan sa lahat, kami po muli ay humaharap sa inyo na may kababaang loob upang kayo ay aming paglingkuran, maghandog ng papuri at parangal. At aming kayong dinadakila, tinluluwalhati Panginoon Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at sa inyong kagandahang loob para sa amin, Panginoon Diyos. Karapat-dapat lamang na kayo aming paglingkuran at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po muli, Panginoon Diyos, sa maghapon na inyong kaming pinag-ingatan at ginabayan, Panginoon Diyos. Salamat sa pagpapalang espiritual na amin tinanggap kaninang umaga, Panginoon Diyos, sa inyong mensahe para sa amin, sa mga paalala, Panginoon Diyos. Salamat sa gabay ng banal na Espiritu na siyang patuloy na nagpapaliwanag sa amin at nagbibigay ng kaunawaan, Panginoon Diyos. Salamat sa pag-iingat sa bawat isa. Nakarating kami ng payapa at ligtas dito sa bahay na pinagsasambahan namin, Panginoon Diyos, pinagtitipunan. At salamat din po sa buong maghapon na pinrovide niyo po ang mga pangangailangan namin, ang aming pagkain sa buong maghapon, Panginoon Diyos. Na-appreciate po namin, Panginoon Diyos, ang inyong kabutihan. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa inyong kabutihan sa mga may karamdaman, Panginoon Diyos, na inyong sinusustina, Panginoon Diyos, ang kanilang pangangailangan sa pisikal, maging ang kanilang mga medisina, Panginoon Diyos, at kalakasan ng pangangatawan upang mapagtiisan nila, Panginoon Diyos, ang kanilang kalagayan ngayon, Panginoon Diyos. At pinapasalamatan namin kayo, Panginoon Diyos, na kami po ay hindi nyo pinababayaan. Palagi po kayo nandyan, Panginoon Diyos. Salamat sa mga aral na inyong itinuturo sa amin. Nawa, Panginoon Diyos, ito ay aming mahagip, aming matutuhan, Panginoon Diyos. At aming maipamuhay, Panginoon Diyos, anumang aral na inyong hahayag sa amin, Panginoon Diyos. At amin dalangin, Panginoon Diyos, kami inyong patawarin sa aming mga kasalanan. Inyong siya sa atin ang aming mga puso. Ilantad niyo po ang aming mga kabulukan, ang aming mga kasalanan, Panginoon Diyos. At lahat ng mga bagay na hindi po namin nakikita sa aming mga sarili, ipakilala niyo po sa amin, Panginoon Diyos, at bigyan niyo kami ng kakayahan na aminin at pagsisihan ng aming mga kasalanan, Panginoon Diyos. Hugasan niyo kami sa aming karumihan, itama niyo po kami sa aming mga pagkakamali, at ituwid niyo po kami sa aming mga kalikuan, Panginoon Diyos. Tulungan niyo kami na lumakad sa katuwiran ng aming Panginoon Jesucristo at mamuhay ng may kabanalan, Panginoon Diyos. Handang magpasakop sa inyong kalooban at magpailalim sa inyong kapamahalaan, Panginoon Diyos. Huwag niyo pong hayaan na mawala ang banal na pagkatakot sa inyo sa aming mga puso, Panginoon Diyos. At patuloy na maghari ang aming Panginoong Jesucristo sa aming mga puso, Panginoon Diyos. At huwag nawa kaming tumalikod sa inyo, Panginoon Diyos, lalo na sa inyong mga salita. Patuloy niyo kami pahayagan, patuloy niyo kami turuan, Panginoon Diyos. Aming dalangin din ang aming mga mahal sa buhay. Inyo din po silang bagabagin, Panginoon Diyos. Tulungan niyo sila sa kanilang kalalagayan, Panginoon Diyos. Bigyan niyo din po sila ng kaunawaan, makilala nila ang kanilang sarili sa inyo pong harapan, Panginoon Diyos. Kanilang tunay na kalalagayan. Magawa din nawa nilang makapagsisi sa kanilang mga kasalanan, Panginoon Diyos, magbalik loob sa inyo at sambahin ang aming Panginoong Jesucristo. At Ama, sa hapong ito, sa aming pananambahan, Panginoon Diyos, nawa ang banal na Espiritu ay siya manguna sa amin. Bigyan muli kami ng kaunawaan at mabatid namin, Panginoon Diyos, ang inyong mensahe para sa amin sa gabing ito, Panginoon Diyos. Dalangin namin ang inyong mga ngaral, Panginoon Diyos, na puspusin niyo po ng karunungan at
alaman, Panginoon Diyos, at maihatid ang inyong mensahe para sa amin sa gabing ito, Panginoon Diyos. At hindi lamang ang aming pastor, Panginoon Diyos, maging ang mga lingkod niyo pong mga mangangaral sa iba't ibang dako dito sa Pilipinas, sa mga tunay na iglesia na patuloy na tumatayo sa katotohanan at naninindigan, Panginoon Diyos, sa katotohanan, Panginoon Diyos. Dalangin din namin ang kanilang pananambahan ay maging sa espiritu at katotohanan. At pagpalain niyo po ang bawat isa ng inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang inyong iglesia, Panginoon Diyos. At dalangin din namin, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatid na papunta pa lamang dito. Nawa ay ingatan niyo po sila at ihatid ng payapa at ligtas. Magkakasama-sama kaming magkakatipon-tipon, Panginoon Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. At muli, Panginoon Diyos, sa inyong kataas-taasang kalalagayan aming ibinabalik, Panginoon Diyos, ang papuri at parangal. Luwalhatiin kayo at dakilain. Pasalamatan at sambahin kayo magpakailan-kailanman. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin, papuri at pasasalamat. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumitiwala sa Kanya at ako'y nasasaklolohan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya at aking awit. Tayo po ay awit sa Panginoon. Buksan niyo po ang inyong mga songbook sa song number 8, To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. On the first stanza, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that we may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher, the greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done.
Amen. Isa pa pong awitin sa song number 75. Song number 75 at Calvary. Yes, I spend in vanity and pride, and pride, at Calvary, on the first stanza, sing. Years I spent on vanity and fright, caring that my Lord was crucified, knowing not to be and died on Calvary. Mercy there was grace and waste was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens, all my liberty at Calvary. By God's word, lest my sins I learned, then I tremble at the blood I spurn, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and weight was free, pardon there was multiplied to me. Then my burden found the liberty at Calvary. Now I give it to Jesus anything. Now I gladly own him as my King. Now my raptured soul can only sing on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Oh, the love, the true salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. Then my burden found the liberty at Calvary. Amen. Tayo pong lahat ay tatapos sa ating scripture reading. Tumayo po tayong lahat. Tawagin po natin si Brad Alex para sa scripture reading. Mabiyayang hapon po mga kapatid. Buksan po natin mga Bible sa Luke chapter 4. Luke chapter 4. Babasahin ko po sa King James Version. Pakisundan na lamang po. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being 40 days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it may be bread. And Jesus answered and said unto him, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. And the devil, taking him up into a high mountain, shewed up upon him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. And he brought him to Jerusalem, and sat him on the pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence, for it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee, and in their hands
they shall bear thee up, lest at any time thou dash thou foot against a stone. And Jesus answering and said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about. And he taught in the synagogues, being glorified of all. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and his custom was, he went into the synagogue of the Sabbath day, and stood up for to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it is written, The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened unto him. And he began to say unto them, This day is the scripture fulfilled in your ears. And all bare him witness, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son? And he said unto them, You will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself, whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country. And he said, Verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land, but unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, the city of Sidon, unto a woman that was a widow. And many lepers were in Israel in the time of Eliseus the prophet, and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian. And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath, and rose up, and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong. But he, passing through the midst of them, went his way. And he came down to Capernaum, the city of Galilee, and taught them in the Sabbath days. And they were astonished at his doctrine, for his word was with power. And in the synagogue there was a man which had a spirit of the unclean devil, and cried out with a loud voice, saying, Let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him into the midst, he came out of him, and hurt him not. And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What a word of this! For with authority and power he commanded the unclean spirits, and they came out. And the fame of him went out into the place of the country round about. And he rose out of the synagogue, and entered into Simon's house. And Simon's wife, mother, was taken with a great fever, and they besought him for her. And he stood over her, and rebuked the fever, and it left her. And immediately she rose and ministered unto them. Now when the sun was setting, all they that had sick with divers diseases brought them unto him, and he laid his hands on them, on every one of them, and healed them. And devils also came out of many, crying out and saying, Thou art Christ, the Son of the God. And he, rebuking them, suffered them not to speak, for they knew that he was Christ. And when it came to pass, he departed and went into a desert place, and the people sought him and came unto him, and stayed with him, that he should not depart from them. And he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore I am sent. And then last verse, and he preached in the synagogues of Galilee. Amen. Papalain po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y dadako sa ating sa pagbibigay po ng tithes and offerings.
Tayo po'y magsitayo. Dadako po tayo sa panalangin ng paghandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian at ang kapagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lang na nga sa langit at na nga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Punit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay nagmula sa inyo, at binabalik lamang namin sa inyo ang binigay ninyo sa amin. Sapagat kami ay mga dayuhan at maglalakbay sa harap mo at gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon namin Diyos, lahat ng kasaganang ito na pinahanyadog namin ay nagmumula sa inyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot. Ninihandog namin ang lahat ng bagay na ito at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos, ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay mapanatili ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika 29:10 hanggang 18. Amen. Makaupo na po ang bawat isa at para po sa ating huling awitin. Song number 86 sa inyong songbook. Song number 86, At the Cross. Song number 86, At the Cross. At the cross, on the first stanza, sing. Alas, indeed my Savior bleed, and did my sovereign die. Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross, here I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Was it for crimes that I have done, I grown up on the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Well might the sun in darkest height and shout his glories in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. But drops of grief can me repay
the debt all love I owe. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Purihin po ang Panginoon. Tayo dadak po sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Tawagin na po natin ang mangaral ng Diyos, Elder Norman Millares. Mapagpalang Lord Sabbath Day sa inyong lahat. Maligayang araw ng Panginoon. Tayo po ay tumayo muli at buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Zechariah chapter 14. Ating basahin ang verse 1 hanggang verse 9. Zechariah chapter 14, beginning in verse 1. Ganito po ang sinasabi ng nakasulatan sa King James Version English. Behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Then shall the Lord go forth and fight against those nations, as when he fought in the day of battle. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall cleave in its midst toward the east and toward the west. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azel. Ye shall flee as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. And the Lord my God shall come, and all the saints with thee. And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear, nor dark, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night. But it shall come to pass that at evening time it shall be light. And it shall be in that day that living water shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea. In summer and in winter shall it be. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Magsilod tayong lahat. Purihin kayo, aming Diyos, luwalatin kayo, sambahin at parangalan. Karapat dapat kayong itaas, purihin, luwalatin at pasalamatan. Lubos kami nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon na pinagkaloob sa amin upang kayo ay aming mapaglingkuran at sambahin. Panalangin po namin na ihandaan niyo po kaming lahat, Panginoong Diyos. Aming tutunghayan ang iyong mga salita, ang mensahe pahayag niyo sa amin. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na maging maliwanag. Maintindihan namin mahalaga niyo pong mensahe sa aming lahat.
Itaas niyo po ang aming Panginoon Kristo sa aming kalagitnaan at naway ang aming mga puso, isipan, paningin ay mabaling lamang sa Kanya. Gawin niyo pong pagpapala ang mensahe, gawin niyo pong hamon sa lahat ng mga makikinig, lalo na ang mga hiwalay pa sa inyong anak na si Jesucristo, na sila'y magdumali habang may panahon pa, na sila'y mangagsisi sa kanilang kasalanan, sampalatayanan ng Panginoon Kristo, sapagkat ang kanyang kaharian ay nalalapit ng dumating. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ng Banal na Espiritu po ang gumawa at kumilos sa puso ng bawat isa. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin, papuri at pasalamat. Amen. Please be seated. The Millennial Kingdom of Jesus Christ, where will Christ reign? Yan po ang pamagat ng atin pong tatalakayin ngayong pong maga o ngayong pong hapon. Yung una nating mensahe ay ang pamagat ay ano ang millennium o millennium. Yung pangalawa po ay paano ito magsisimula. At tinalakay natin yung pagdating ng hari na si Jesus Christ ay darating bilang warrior, bilang judge, bilang king at bilang bridegroom. Ngayon naman, saan itatatag ang kaharian? Sa puntong ito, maraming mananampalataya ang nagtatanong, kung si Kristo ay maghahari ng literal, saan niya itatatag ang kanyang kaharian? At dito po papasok ang kahalagahan ng Zechariah chapter 14. Bagamat sa mga nakalipas nating pangangaral at mensahe ay nabanggit na po natin ang kasagutang yan, pero tayo po ay dadako sa detalye, in details, sa pagtugon ng katanungan yan. Sa atin pong nakarang mensahe, muli nakita po natin ang maluwalhating pagbabalik ng Panginoon Kristo. Nakita po natin siya bilang warrior, bilang judge, bilang king, at bilang bridegroom. Pero may isa pong mahalagang tanong. Kapag bumalik si Jesus Christ, kapag bumalik na ang ating Panginoon Kristo, saan siya maghahari? Marami nagsasabi sa langit ang kaharian. Ang iba naman ay nagsasabing ang kaharian ay nasa puso lamang ng tao. Pero kapag ka ating sinuri ang mga prophecies ng Old Testament at New Testament, makikita po natin na may darating na literal na paghahari ni Kristo dito po mismo sa lupa. Yes, dito po sa lupa. Maraming ang hindi nakakaalam niyan, wala silang kamalay-malay. Maraming mangmang at ignorante tungkol sa bagay na yan. Pero yan po ang magandang balita. Darating ang kaharian ng Panginoon Kristo. Itatatag niya po yan dito ho mismo sa earth. Hindi po sa Mars. Hindi rin po sa moon. Hindi po sa ibang planeta. Dito po mismo sa earth. Yan. Itatayo at itatatag ng ating Panginoon Kristo ang kanyang gobyerno. Yan ho. Literal po yan ha. Si Jesus Christ magiging president ng buong earth or king. Amen. Kaya ilagay nyo na yan sa inyong kalendaryo. Markahan nyo na po yan. Kung kailan, di natin alam, biglaan po yan. Kaya pag-aralan natin para maghanda po tayo. Okay? Sapagkat yung gobyerno ng ating Panginoon Kristo ang ating hinihintay. That's the best government na mararanasan natin. Ang tema po ay ng ating pag-aaral ay Christ will establish His kingdom upon the earth and reign from Jerusalem over all nations. So makita po natin na ang Diyos ay may lugar na inihanda para sa trono ng kanyang anak. And that is Jerusalem, the city of God. Alright. Una sa lahat ay tingnan po natin, the kingdom will be established on earth. At yan ay maliwanag na ating pong nabasa sa ating teksto in verse number 4. Again, let's read. And His feet shall stand. Feet, nino? Ni Jesus Christ. His feet shall stand in that day where upon the Mount of Olives. Saan po yun? Which is before Jerusalem on the east.
And the Mount of Olives shall cleave in its midst toward the east and toward the west. Lalaki po yan. Yung, ngayon yung perimeter niya, hindi ko lang eksaktong alam yung square kilometers na, no? Pero ayon dito, lalaki yan. Lalaki, yung teritoryo. Kasi magkiklib yan in its midst toward the east and toward the west. And there shall be a very great valley. Magkakaroon ng napakalawak, napakalaking lambak. Kaya mag-expand yung territory. And half of the mountain shall remove toward the north and half of it toward the south. You see? Lalaki talaga mag-expand. Now, you will notice mga kapatid, pansin natin na hindi ho sinabi, his feet shall remain in heaven. Kundi ang sabi, his feet shall stand upon the Mount of Olives. At ito po ay isang literal na lugar. May Mount of Olives ho talaga. Pag pumunta ho kayo sa Israel, meron po yan. Ito po yung bundok na madalas hong puntahan ng ating Panginoong Kristo nung siya'y narito during His earthly ministry. Isa yan sa paborito niyang lugar. Diyan siya laging nagpupunta, diyan siya nananalangin, diyan siya nakikipag-usap sa kanyang ama, diyan din ho siya nagtuturo sa kanyang mga alagad. Mount of Olives. Ito rin po ang lugar kung saan siya umakyat sa langit. Basahin natin ang Acts chapter 1. At tingnan po natin ang nangyaring eksena rito nung ang Panginoong Kristo ay nabuhay na muli at pagkatapos ng 40 days, umakyat na siya sa langit. Ganito po ang nangyari. In Acts chapter 1, basahin natin sa talatang 9. And when he had spoken these things, while they beheld, habang nakatingin, habang tinititigan nila ang Panginoon Kristo, he was taken up. Iniakyat siya. And a cloud received him out of their sight. Verse 10, and while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, who is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Kung paanong yung pag-akyat ni Jesus Christ sa langit ay literal, literal din po ang mangyayaring pagbaba niya. Tama? Kinonfirm yan ng angel, yung mga angel. Kaya paano sasabihin na yung millennial kingdom ni Jesus Christ spiritual, symbolical. Yung pag-akit ba niya sa langit, symbolical yun. Literal yun, kita nila, umakit sa langit Ngayon, ang sabi ng mga angels, this same Jesus who is taken up from you into heaven shall so come in like manner. Sa ganun din, bababa siya sa ganun ding pamamaraan as ye have seen him go up into heaven. Now, nasaan yan? Verse 12. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet. That's Mount Olives. You see? Diyan ho siya umakyat, papuntang langit, diyan din ho siya bababa. Confirm po yan from the scripture, which is from Jerusalem, a Sabbath day's journey. Nakita natin mga kapatid, ang mga anghel ay nangako, the same Jesus, ang parehong Jesus na umakyat, ay babalik din. Amen? Babalik po siya. Taga nyo sa bato yan. Babalik at babalik ang Panginoon Jesus. Yan po ang susunod na event. Pagkatapos po ng tribulation period, alam nyo, sa kasaysayan ng mundong ito, sa kasaysayan ng mga tao, ang next na mangyayari, yung 7 taong kapighatian, 7 years tribulation period. Pero bago po yan mangyari, rapture muna. Darating ang Panginoon Kristo, mabilisan lang po yun. Ang sabi po ni Pablo, sa isang kisap mata lang ho yan, kukunin niya yung kanyang church. Church. At ang dalangin natin, sana nga makasama tayong lahat. Kukunin niya yan,
dadali niya sa heaven, at marami po maiiwan ho dito sa lupa. Lahat ng mga naiwan dito sa lupa, mag-umpisa na, papasok na sila doon sa tinatawag na 7 years tribulation period. 3.5 peace, 3.5, yun yung tinatawag na Great Tribulation. Napakatindi po na magiging buhay ng mga tao dito sa lupa. Pahirap ng pahirap ng pahirap ng pahirap. Ang sabi ng Bible, yung kahirapan nga hindi pa nararanasan ng mga tao simula na magkaroon ng mga tao dito sa lupa. Kaya gaano ho ka tindi ho yan, gaano ka lagim po yan. Marami hindi nakakaalam mo yan. Pero yan po ay prophesied na sa Bible. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ang future ng mga tao ngayon hindi ho bright, dark and gloomy, sabi ni Joel chapter 2. Yan ang tinatawag na the day of the Lord. Ang mundong ito hindi na ho pabuti ng pabuti, kundi pasama ng pasama ng pasama ng pasama. Habang tumatakbo ang ating panahon, ang buhay at kalagayan ng tao po ay patindi ng patindi, pasama ng pasama ng pasama. Hindi na ho bubuti ang mundong ito. Hindi na ho. Magiging mahirap ang buhay ng tao dito sa lupa for 7 years. And after 7 years, bababa ang Panginoon. Yeah, yun yung premillennial na position po natin. Bago magsimula ang 1,000 taong paghahari ni Jesus Christ, bababa ho siya kasama ng lahat ng mga hukbo. Gaya na ipinangako po ng mga anghel. At gaya rin po ng ating binasa, balik po tayo sa Zechariah chapter 14. Si Zechariah po, isa po yan sa mga propeta ng Diyos sa lumang tipan. At ipinahayag sa kanya mga mangyayari. Tingnan niyo po dito sa talatang 5 of chapter 14. And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azel. Yeah, ye shall flee as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. And the Lord my God shall come. You see that? And all the saints with thee. He shall come. That's a promise. Now, if you really believe in Jesus Christ, you should also believe in this promise that He shall come. And you better watch out. Be prepared. Be ready. So nakita natin the return of Christ to the earth. Yes, this planet Earth. Minsan na ho siyang nagpunta rito. Yung first advent, sad to say, ni-reject siya. Hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap. Mismo ng sariling kanya. He came unto His own, but His own received Him not. Now He will come the second time. The same, in person. Kung paano yung first time nagpunta rito si Jesus Christ in person, second time in person din. Darating po siya. So nakita po natin, the earth is not abandoned. Kasi marami po nag-aakala na ang plano ng Diyos para sa lupa ay tapusin lamang ito. Marami nag-aakala na gugunawin. Ba hindi pa. Huwag kayo maniniwala na gugunawin. Hindi po, hindi agad-agad. May time para gunawin niya ito pero hindi pa sa ngayon. May mga mangyayari pa nga. Yun nga, 7 years tribulation period. Tapos, after that, bababa ang Panginoon. Tapos, maghahari pa siya rito for 1,000 years. Can you imagine that? Hindi niya muna gugunawin. Pag dumating ang Panginoon Kristo, hindi pa gunaw. Mali. Ipipreserve nga niya itong earth Aayusin nga niya ito Dito po, pinakikita ng kasulatan na bago dumating ang eternal state, magkakaroon muna ng paghahari ni Jesus Christ sa lupa. At ito po ay tatagal ng 1,000 taon. Siya po ay maghahari dito sa lupa kasama ng lahat ng mga banal. Ayan sa verse 5, and all the saints with thee. Lahat ng mga tinubos ng Panginoong Kristo by His blood. Lahat na ang kanilang kaligtas ay naganap doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga tanong, si Jesucristo na ba ang iyong tagapagligtas?
Siya na ba ang iyong Panginoon? Hindi lang tagapagligtas dapat Panginoon. Iba kasi gusto lang si Kristo tagapagligtas. Pagdating bilang Panginoon, ayaw na kasi ayaw sumunod. Gusto lang maligtas mula sa impyerno. Ayaw namang maligtas mula sa kasalanan, mula sa pag-ibig, sa sanlibutan, mula sa pleasures of sin. Ayaw nilang masave doon eh. Ang gusto lang masave from hell, not from the love and pleasure of sin. You see, Jesus Christ is a Savior of sinners. He is a Savior. He saves from sin. Not only from hell, but from the love and pleasure of sin. Ngayon, pagka nailigtas from the love and pleasure of sin, yung puso, pinapalitan yun eh. At nagkakaroon na ng love and pleasure sa holiness. Hindi na sa kasalanan, sa kabanalan na. At yung puso niya, meron siyang kaligayahan na sumunod ng lubos at ganap sa mga utos ng Panginoong Hesukristo. Yun yung totoong save. Yun yung totoong na-redeemed from sin. Not only from the guilt and penalty of sin, but also redeemed from the love and pleasure of sin. At yung banal na yon, yung Kristiyanong yon, yung believer na yon, is looking forward na siya ay mailigtas from the presence of sin. Na pag nangyari yon, he will never commit sin anymore. Hindi na siya magkakasala, magpakailanman. At kailan yun? Pag kinuha na siya ng Panginoon dito sa katawang lupang ito. Yun po yung ating hinihintay. Naway mangyari, mga kapatid. Yun ang salvation. Kaya be sure, bago dumating si Jesus Christ, siya na ang iyong Lord and Savior. Siya na ang iyong King. You better be hurry or be in a hurry. Emergency na eh. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, sinasabi ko na sa iyo. Tumatakbo ang panahon, maubusan ka ng panahon. Baka pag dumating panahon yon, tsaka mo lang na-realize, huli na. Ngayon pa lang, repent, turn away, repent from your sins, repent of your sins, turn away from your sins, from your old life, kailan mo na sarili mo, manumbalik ka sa Diyos, lumapit ka kay Jesus Christ, kilalanin mo siya. Siya ang Hari, Panginoon, tagapagligtas. Do it now, before it's too late. Ngayon, pag ang Panginoon ay naghari na, ito po'y tatagal ng 1,000 taon. At siya po ay maghahari dito sa lupa, kasama ng lahat ng mga banal. Now let's go to Revelation chapter 5 verse 10. Revelation chapter 5 verse 10. Mababasa po natin doon na sinasabi, and we shall reign on the earth. Praise the Lord. We shall reign. Lahat ng mga tinubos, lahat ng mga banal, lahat ng mga nakay Kristo Jesus. Sila'y maghaharing kasama ni Jesus Christ. Saan? Sa earth. Ito, earth. Planet earth. Revelation 5:10. Basahin ko po yung buong talata. And has made us, umpisahan po muna natin sa verse 9. Ito pa lang, pinakikita na sa atin kung ano po ang nangyayari sa heaven. Yung mga banal na naroon na naunan na sa atin, mga kapatid, mga tinubos ng Panginoon Kristo, ayan, nag-aawitan ho sila roon. Yan din dahilan ba't nag-aawitan tayo dito. Kasi nag-aawitan sila dun eh. Kasi bago mo ma-enjoy yung mga awitan o awitin o awitan ho doon, dapat dito, sanay ka na. Kasi doon eh, puro awitan eh. Ngayon, kung nabobor ka dito sa mga awitan, hindi ka pwede doon. You see? Kung hindi ka sanay sa ganitong pagtitipong Kristiyano o pagtitipon ng mga banal, ay hindi ka ubra ho doon. Hindi ka ubra doon. Ayan na kita nyo. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the scroll and to open its seals.
For thou was slain and hast redeemed us to God. Kita nyo claim nila? Tinubos mo kami. Yan. Kaya mo ba i-claim yan? Nang tunay at totoo sa iyong puso na ikay tinubos na ni Jesucristo mula sa iyong mga kasalanan? Meron ka na ba talagang katiyakan? Kaya mo bang awitin ng I am redeemed? Redeemed by the blood of the Lamb. Di ba may kanta tayong ganyan? Oh, can you sing that from the heart, with sincerity, with truthfulness? Kasi yun ang sasabihin dun sa heaven, thou hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. You know what, mga kapatid? Itong mga taong ito ay mga sovereign gracers, hindi sila Arminian. Bakit? Ano ba paniniwala ng Arminian? Tinubos daw ni Kristo lahat ng tao. Eto, hindi po. Alam nila na ang mga tinubos lang ay yung out of every kindred and tongue and people and nation. O di ba mga sovereign gracer yan? Limited atonement ang paniniwala nila. Particular redemption. Oh, mga sovereign gracer po yan. Walang Arminian po sa heaven. Wala. Wala ho doong Arminian na magsasabing, tinubos mo ang lahat ng tao sa lupa. Namatay ang iyong anak para tubusin ang lahat ng tao sa lupa. Wala hong ganon. Particular redemption, out of every kindred and tongue and people and nation. Yun lamang po ang niredeem ni Jesus Christ. Kung ano yung sinabi dito, wag nating dadagdagan. Kaya hindi yung lahat. Maliwanag ho, mga kapatid. Mga sovereign gracer po yan. Wala akong Arminian sa langit. Wala. Mali theology niya eh. You see? Verse 10, and has made us unto our God a kingdom of priests, and we shall reign on the earth. Saan magre-reign? Sa earth. Kasi doon nga magre-reign si Jesus Christ. At ang lahat ng mga banal ay kasamang maghahari ni Jesus Christ. Mga kapatid, ito po yung kingdom, na binanggit ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 6 verse 10 na kanyang pinalangin na, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. At yan po ang ating panalangin, dumating na nawa ang kaharian. Ito yun, yung kaharian na pinag-uusapan po natin. Na pagka dumating na ang kaharian ng ating Panginoon Kristo dito sa lupa, siya na po masusunod. At wala hong makakatutol sa kanya. Sino man tututol sa kanya, ganun agad. Bitay agad. Okay. Meaning, parurusahan ng Diyos. Now, this petition that God's kingdom be established on earth, this is a petition that God's kingdom shall be established on earth and that His will also be done in earth as it is in heaven. There will come a time na ang Diyos ay masusunod, hindi lamang ho sa langit, kundi pati rin dito sa lupa. Ang kalooban niya ang masusunod, magaganap at mangyayari. Doon naman po sa Matthew chapter 16 verse 28, Matthew 16:28, sabi po doon, verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see, notice that, till they see the Son of Man coming in His kingdom. Yan yun. Darating ang kaharian ni Jesus Christ pagdating niya. Samantala, in Luke chapter 22, verse 18, it says, therefore I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. Luke 22:18. Alala niyo, ito yung Passover at saka yung Lord's Supper nila o Last Supper. Matapos silang mag-Passover at mag-Lord's Supper, yan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya, hindi ko na iinumin ang katas ng bunga ng ubas na ito hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Darating ang kaharian ng Diyos. Guaranteed po yan. Sigurado po yan. Nung ang Panginoon Kristo
una siyang dumating ho dito, ang una niyang mensahe, ganito po, repent and believe the gospel, for the kingdom of heaven is at hand. Sapagkat ang kaharian ng langit ay dumarating. Ano ibig sabihin nun? Kasi andyan yung hari eh, si Jesus Christ. Pero yung paghaharing gagawin niya, hindi po muna literal, hindi political, spiritual. Ang nais po ng Panginoon Kristo yung pagharian niya ang mga tao, yung kanyang mga kababayan sa kanilang buhay, sa kanilang mga puso. Pero akala ng kanyang mga kababayan, ang dala-dala ng Panginoon Kristo ay kahariang literal. Sapagkat nung time na yon, sila'y nasasakupan ng mga Romano. Umaasa po ang mga Hudyo na magkakaroon din sila ng sarili nilang kaharian. Yun nga yung kaharian ni David. Na ipinangako na ibabalik yun. Kaya nung dumating yung anak ni David, akala nila ibabalik na. At makakalaya na sila mula sa kapangyarihan at pang-aalipin na ginagawa ng mga Romano. Pero hindi. Ang dala-dala ng Panginoon Kristo yung paghahari sa kanilang buhay, na siya muna'y kilalanin na kanilang hari. Pasasakop sila. In other words, spiritual kingdom. Christ's spiritual kingdom. Yun ang dala niya eh. Kaso, anong ginawa? Nireject siya. Hindi siya kinilalang hari. Ngayon, paano nga po makakapasok doon sa spiritual kingdom ni Jesus Christ? Kapanganakang muli. Maliban ng siya'y panganak muli, hindi siya makakakita, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. You must be born again. New birth, regeneration. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven, the kingdom of God. Para ka makapasok sa kaharian ni Kristo, kailangan kang maipanganak na muli. You must. It's a must. Hindi po yan optional. You must. Para nang sa ganon, pag dumating na yung kanyang visible kingdom, you will be a part of it. So dito nakita natin, Christ's spiritual kingdom will someday appear as a visible kingdom. It's gonna be a visible, literal kingdom. And that's the time na si Jesus Christ ay magro-rule talaga as king. Ngayon, spiritual kingdom. At sa inyong mga nakaranas na ng kapanganakang muli, ready na eh. Kabilang na sila sa spiritual kingdom. Ngayon, pagdating Jesus Christ, yung spiritual kingdom na yan, magiging visible kingdom. As in literal kingdom. May trono siya eh. Uupo siya doon sa trono eh. At magro-rule siya sa buong mundo. At ang paghaharian niya, yung mga nakapasok na sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Kaya nga tanong, nakaranas ka na ba ng kapanganakang muli? Are you sure? Paulit-ulit na natin tinuturo yan dito mga kapatid. Since na itong iglesyang ito yung naging church, palagi na natin pinangangaral, pinapaliwanag yan. And I hope, nakaranas ka na nga ng kapanganakang muli. I hope and pray. So makita natin God's original purpose. Mula pa sa Genesis, layunin na ng Diyos na magkaroon ng matuwid na pamamahala sa lupa. Nabigo si Adan. Nabigo ang mga hari ng Israel. Nabigo ang mga bansa. Ngunit magtatagumpay si Jesus Christ. Hindi na ho mabibigo. Kapag tinitingnan po natin ang kaguluhan ng mundo, maaaring isipin nating wala ng pag-asa. Pero hindi pa tapos ang plano ng Diyos. Para sa daigdig na ito, mga kapatid, ang hari ay darating. Si Jesus Christ. At ang lupaing puno ngayon ng kasalanan ay magiging saksi sa kanyang paghahari sa araw na yon.
Pangalawa, ang Jerusalem ang siyang magiging kapital ng kanyang kaharian. Kaya hindi pa ho tapos ang Panginoon sa kanyang mga kababayan na mga Hudyo. Mahalaga pa rin ang Jerusalem sa Diyos. Pansin po natin, Zechariah chapter 14, balik po tayo mga kapatid. Tingnan po ang talatang 8. Zechariah chapter 14, verse 8. And it shall be in that day that living water shall go out from Jerusalem. You see, is that spiritual or literal? Literal po yan. Talaga naman may Jerusalem, di ba? Ngayon. Half of them toward the former sea and half of them toward the hinder sea. In summer and in winter shall it be. Verse 9. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. Jerusalem is God's chosen city. Sa buong kasaysayan ng Biblia, may natatanging lugar ang Jerusalem. In Psalm 132, basahin natin, in verse 13 at saka 14. Psalm 132 verse 13. Sabi po dito, the Lord hath chosen Zion. Psalm 132 verse 13. For the Lord hath chosen Zion. He hath desired it for his habitation. Titirhan niya, tinitirhan niya, o titirhan niya. This is my rest forever. Here I will dwell, for I have desired it. Ang Zion po, mga kapatid, yan po yung pangunahing tumutukoy sa particular na burol o valley sa Jerusalem, kung saan itinayo ni Haring David ang kanyang kuta o fortress at tinawag na City of David. At yan ay mababasa niyo po sa 2 Samuel chapter 5 verse 7. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang termino para kumatawan sa buong lungsod ng Jerusalem sa lupain ng Israel. Ito po ang pinili ng Diyos na lugar ng pagsamba. Dito po itinayo ang templo ng Diyos sa panahon ni Solomon. Dito po sa Jerusalem, ipinanganak ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na isa pong Hudyo. Dito po ang luklukan ng kanyang kamahalan, kung saan inilagay ng Diyos Ama ang kanyang anak bilang hari. Dito maninirahan ang hari. Hindi po ito aksidente. Ito po ay bahagi ng layunin at plano ng Diyos. Ang trono ng hari, diyan po iluluklok. Diyan po ilalagay. Ang Jerusalem ay magiging sentro ng paghahari ni Jesus Christ at magiging sentro ng pagsamba ng buong mundo. Basahin po natin ang Jeremiah chapter 3 verse 17. Sa Jeremiah chapter 3 verse 17. Ganito po ang ating mababasa. And at that time, millennial kingdom, millennial reign. 1,000 years. 3:17. And at that time, they shall call Jerusalem the throne of the Lord. You see, it's very clear. That's literal. Hindi pwedeng maging symbolical yan. Literal yan eh. And all the nations, kasama tayo dyan, shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem. Neither shall they walk anymore after the imagination of their evil heart. Ang Jerusalem po ay hindi lamang po magiging sentrong pampolitika. Ito po ay magiging sentro ng paghahari o pamamahala ng hari. At yan din po magiging sentro ng pagsamba.
taon-taon, lahat ng mga bansa na kay Kristo, tinubos ng Panginoon Kristo, lahat ng mga banal sa panahon yan, pupunta sa Jerusalem at sasambahin ang hari. Balik tayo sa Zechariah chapter 14. Balik tayo sa ating teksto. Chapter 14, at basahin natin to mga kapatid sa verse 16. And it shall come to pass that everyone that is left of all the nations, plural yan. So ibig sabihin mga Gentiles yan, hindi yan mga Hudyo, which came against Jerusalem, mga lumaban sa Jerusalem, o lumaban sa mga Hudyo, mako-convert din sila. Ito yung mga mako-convert din, which came against Jerusalem, shall even go up from year to year to worship the King. See that? Kaya nga may kanta tayo, O worship the King. Yan. At yan ay gagawin from year to year, yearly. Parang Mecca sa mga Muslim. Punta sila sa Mecca every year. Meron namang mga nagpupunta sa Jerusalem every year, mga ganun. Ito talaga, ganyan ang mangyayari. Pupunta sa Jerusalem from year to year para to worship the King. Exciting The Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles. Ngayon, ang sino mang bansa na tututol at hindi pupunta dyan, lagot. Verse 17. And it shall be that whoever will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. Hindi sila susuplayan ng ulan. Tagtuyot ang mangyayari sa kanila. Init. Yan ang parusa. Kita nyo, Si justice serve agad. Minsan iniisip ko, ang hindi pupunta sa church pag Sunday, hindi pauulanin ng Panginoon. O hindi paulanan ng Panginoon. Kikidlatan ng Panginoon. You see? Tayo, nakakatakas tayo pag Sunday. Mabiyaya pa ang Panginoon Nagbibigyan pa tayo Binibigyan pa tayo ng pagkakataon na itamang ating mga kamalian. Pero dito, hindi. Justice serve agad. Pag hindi umattend, hindi nagpunta sa Jerusalem. All families yan of all the families of the earth unto Jerusalem para mag-worship. Kita niyo purpose Hindi pwede rito tatamad-tamad Hindi obra dito. Ay, excuse muna ako. Masama pakiramdam ko. Hindi pwede. Mag-worship dapat kasi kundi may parusa. You see? Yan magiging mga kaganapan doon. Now, ito po'y fulfillment of prophecy. Natatandaan niyo mga kapatid, nung nakarang Bible conference sa Lukban, sa SLSU, kila Elder Ronnie San Jose, may tanong doon May nagtanong. Ang sabi, bakit may millennial reign pa? Ba't may ganun pa 1,000 years? Marami sa mga propesiyang ito kasi ay hindi pa ganap na natutupad. Pero nakahula na ho yan mga kapatid. Yung kanila pong ganap na katuparan ay makikita sa paghahari ni Kristo. Tingnan natin ang ilan sa mga halimbawa. In Psalm 2, in verse 6, ito, malimit nating pinupuntahan itong sitas na ito. Paulit-ulit natin binabasa po ito, yung Psalm 2. Yan. Kasi ito'y patungkol nga sa Messianic King, si Jesus Christ. In Psalm 2, let's ko po basahin yung verse 6. Sabi po dyan, Yet have I set my King upon my holy hill of Zion. So that is a prophecy. Ngayon, kailan po mangyayari yan? Pagdating nga ni Jesus Christ. Second Advent. Another, in Isaiah, nabanggit ko na po ito last Sunday,
Basahin natin ulit. In Isaiah chapter 9 verse 6, another prophecy, sabi po rito, 9:6 ng Isaiah, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yan si Jesus Christ. Ang fulfillment niyan, na-fulfill niyan nung ipinanganak siya sa Bethlehem. At mauulit po yan kasi sabi sa verse 7, of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David. Kasi si Jesus Christ ang successor ni David. Si Jesus Christ ay tinawag ding Son of David. Siya ang hahalili. Siya ang papalit. The throne of David, and upon his kingdom to order it and to establish it with justice and with righteousness. From henceforth, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Hindi pa po na-fulfilled yan. Future pa ang fulfillment yan. Kailan mangyayari yan? 1,000 years reign ni Jesus Christ. Another, in Jeremiah chapter 23, please. Kasunod lang ng Isaiah, Jeremiah chapter 23. Basahin natin ang verse 5. 23 verse 5. Behold, the days come, said the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute justice and righteousness in the earth. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. At walang ibang tinutukoy diyan kundi ang Panginoong Hesukristo. Last, in chapter 33 of same book, Jeremiah 33, verse 15. 33:15. It says here, in those days, and at that time, will I cause the branch of righteousness to grow up unto David, and he shall execute justice and righteousness in the land. In those days shall Judah be saved, and Jerusalem shall dwell safely. And this is the name by which she shall be called the Lord our righteousness. 17, last, for thus saith the Lord, David shall never lack a man. That's the promise. To sit upon the throne of the house of Israel. Sa ngayon, walang kingdom sa Jerusalem o sa Israel. Meron yung State of Israel, pero hindi ho yan yung design ng Diyos eh. Hindi po, wala tayong mababasa sa Bible na magtatayo ang Diyos ng State of Israel. Ang itatayo niya, kingdom. Hindi State of Israel. Kaya ito ngayon ginawa ng mga Hudyo. Wala, salaman po yan eh. Wala na may inuto sa kanilang Panginoon eh. Bumalik sila doon at magtayo sila ng state nila eh. Kaya lahat ng ginawa nila ayon sa laman. Gigibain din ulit yan. At ang gigiba dyan yung Antichrist. Pagdating ng Antichrist, aakalain nila yun ang kanilang Christ. Lagot sila. Yan ang problema sa mga Hudyo na hindi kumilala kay Jesus Christ. Madadaya sila. Ito ang dapat nilang hintayin. Hintayin nila yung tunay na Christ, si Jesus Christ. Kaya yung mga Hudyo na hindi kumikilala kay Jesus Christ, lagot sila, madadaya sila. Hanggang ngayon, tinatakwil pa rin nila si Jesus Christ eh. Ayaw lang kilalanin, ayaw lang tanggapin. At kung kilalanin man tanggapin, ibang Christ, yung Christ ng Armenian, ang kinikilala nila, yung Christ na ipinanganak noong December 25. May birthday. Si Jesus Christ may birthday. December 25. Sino nagsabi? Yung Christ nila, yung tinubos lahat ng tao. Wala naman sinasabi ang Pag Kristo, tutubusin niya lahat ng tao.
Ang sabi niya, I gave my life for the sheep. Wala siyang sinabing, I gave my life for the goats. Sheep lang. Namatay ang Panginoon Kristo para lang sa kanya mga tupa, hindi para sa mga kambing. Kaya hindi lahat. Yung Christ nila, yun yung kumakatok daw sa pintuan ng puso ng tao. At nakikiusap, sige na naman, patulin mo na ako, tanggapin mo na ako. Na pagka hindi siya tinanggap, kawawa siya. Panis. Panis ang Panginoon doon sa labas ng pintuan. Ayos siyang patuloy ayong papasukin. Hindi yan yung Christ ng Bible, mga kapatid. Hindi ganyan ang ating Kristo. Kababang Kristo yan. Pero yun ang kinikilala ng buong mundo. Ganong kababang Kristo. Maling Kristo. Ang ipinangangaral po ngayon. False Christ. Hindi yung ganon. Dapat kilalanin ng tunay na Kristo eh. Ayon sa turo ng Biblia. Ngayon pa lang, kilalanin mo na siya. Ang Diyos ay hindi po nakakalimot sa kanyang mga pangako. Kung tinupad niya ang kanyang mga pangako sa Israel, tiyak ding tutuparin niya ang kanyang mga pangako sa kanyang buong bayan, kabilang tayo. Panghuli, Christ will rule all nations. Hindi lang po Israel. Again, ang sabi po ng ating teksto sa talatang 9 ng Zechariah 14, the Lord shall be king over all the earth. Narinig mo ba yan? He shall be king not only sa Israel, kundi over all the earth. He shall be king. And it's going to be a universal kingdom. Sa kasalukuyan, ang mundo ay nahati sa maraming bansa eh. May iba't ibang gobyerno tulad ng democratic, communist, parliamentary, authoritarian, dictatorship. Iba't iba rin ang ideology. Iba't iba rin ang pinuno. May president, may prime minister. Pero pagdating ng panahong yan, magkakaroon ng isang hari. Hindi president, hindi prime minister. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At ang forma o yung form ng kanyang government, hindi ho democratic. Hindi rin po communist. Hindi rin parliamentary. It's going to be monarchical and theocratic, both. Pag sinabing monarchical, king. Diba? Monarch, king. Theocratic, yun yung government sa panahon ni Moses. Sa Israel, dun sa ilang. Ibig sabihin, gobyerno ng Diyos. Siya ang nasusunod. Inuutusan lang niya si Moses. Oh, Moses, ganito gawin mo. Sabihin mo diyan sa mga tao niya, ganito gawin. Diyos ang nasusunod. Kaya pagka si Jesus Christ na naging hari, siya'y hari, monarchy, theocratic, dahil Diyos siya eh. Walang ibang masusunod sa araw na yun kundi si Jesus Christ. Mga kapatid. Prophetic scriptures that describe the combined theocratic and monarchical or monarchical rule ni Jesus Christ. Nabasa natin kanina sa Isaiah 9:6-7, monarchical element kasi the government rests on his shoulders with an eternal throne and kingdom. Theocratic element because he is called the mighty God and Prince of Peace, establishing justice through divine character. Again, in Zechariah chapter 14 verse 9, monarchical element, the Lord will be king over the whole earth. Theocratic government, there will be only one Lord. And His name, the only name, worship globally. Wala nang iba. In Revelation chapter 19, 15-16, monarchical element, He rules the nations with a rod of iron as King of kings and Lord of lords. Samantala, theocratic element, He executes the fierce wrath of God Almighty, directly enforcing divine law. Kaya I do believe magkasama yan. Monarchical and theocratic form of government.
And this time, it will never fail. Napatunayan na natin mga kapatid, na anumang uri ng gobyerno o form of government ang pinairal sa mundong ito, lahat palpak. Napatunayan na natin, maski ang democratic form of government palpak. Tama? Tama? Dictatorship, wala, lalo na. Hirap. Authoritarian, wala din. Parliamentary, wala din eh. Puro kaguluhan din ang mundong ito eh. Walang uri ng gobyerno ng tao ang naging matagumpay. Puro kasama ng humihira sa mundong ito. Pero pagdating ng ating hari, makakaasa ho tayo mga kapatid, walang kasama ang iiral. Justice and righteousness ang i-uphold ng ating Panginoong Sus. Sapagat ang mamumuno sa atin ay hari ng katwiran. At ang kanyang luklukan ay luklukan ng katuwiran. Yan ang ating hinihintay. Huwag na tayo aasa sa mga tao. Huwag tayong maasa. Sino man ang maupo dyan, lalo sa 2028, nako po. Huwag niyo asahan mga kapatid. It will always fail. It will always fail. Kala natin, the best form of government, democratic, di ba? Wala din eh. Pagka pala ang mga namumuno, masasama, wala rin. Wala rin kwenta democratic. See? Pag ang namiminuno, masama, wala na. Hindi natin maasahan yan. Now, ito yung messianic prophecies eh. Sa Psalm 72 verse 8, this is the messianic prophecies. Psalm 72:8. He shall have dominion also from sea to sea. From sea to sea. Also in Psalm 22 verse 27, Psalm 22 verse 27, all the kindreds of the nation shall worship before thee. Hindi lamang po Israel, hindi lamang po Middle East, kundi buong mundo shall worship the King. And the kingdoms, all the kingdoms of this world shall become Christ's kingdom. Last verse, Revelation chapter 11, verse 15. Revelation chapter 11, verse 15. Last verse. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Alala ko tuloy yung kantang, and he shall reign forever and ever. Ganda nung kantang yun. Sino man ang nag-compose nun, talagang pakaganda. Ewan ko kung kakantahin yun sa sa millennial reign ni Jesus Christ. Yan, he shall reign forever and ever. Ito po yung pinaka mainam, the best government na maasahan natin mga kapatid. The government of Jesus Christ. Maraming tao pong nagtitiwala sa mga leader ng mundo. Pero lahat ng karya ng tao ay pansamantala. Tanging ang karya ni Kristo ang walang hanggan. He shall reign forever and forever. Ngayon, mapapansin niyo po mga kapatid, hanggang itong ating last sermon, itong pangatlong sermon, sermon number 3, ay unti-unti pa lamang nating binubuo ang larawan. Mapapansin niyo, sa first message natin, anong millennium? Pinaliwanag natin niya kung ibig sabihin niyan, ano yung millennial kingdom. Pangalawa, paano ito magsisimula? Pagdating ni Jesus Christ. At pangatlo, saan ito mangyayari? Pagdating sa susunod nating pag-aaral, who will enter the millennial kingdom? Sinong makakapasok doon? Sino ang mga paghaharian ni Jesus Christ? Doon po kadalasang nagiging pinaka-interesado ang paksa. Dahil sasagutin ito mga tanong na, sino ang mga mamumuhay sa millennium? Nasaan ang mga glorified saints? Kasama ba ang Israel? Mayroon bang mga Gentiles? Magkakaroon pa ba ng mga anak at pamilya sa millennium? Ito po ang isa sa
pinakamahalagang bahagi ng ating buong serye. Kaya antabayanan po ninyo. May God bless the message sa atin mga puso. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakila naming Diyos, purihin kayo ngayon at magpakailanman. Salamat sa napaka-inspiring na mensaheng ito. Nagbibigay sa amin ng hope. Kapag tinitingnan namin ang aming kapaligiran, ang buong mundo, lalo na po ang aming bansa, wala kaming makitang pag-asa, Panginoon Diyos. Puro kasamaan, puro kaguluhan, puro violence, walang kapayapaan. Subalit, meron pala kayong plano, Panginoong Diyos. Meron pong gobyerno, merong kaharian na darating. It's gonna be a perfect kingdom. Perfect ruling. Sapagkat ang magro-rule ay isang haring perfect. Ang aming Panginoong Hesus. Salamat sa hope na ito, Panginoong Diyos. Hindi kami dapat mawalan ng pag-asa. Yun lamang, turuan nyo kami lagi na ituon ang aming puso, kaisipan at mga mata sa aming Panginoong Kristo. Abangan palagi ang kanyang pagbabalik. At sana'y pagdating niya kami ready, prepared. At makasama din namin, Panginoong Diyos, ang aming pamilya, ang mga mahal namin sa buhay, mga anak namin, mga asawa, mga magulang, mga kapatid, sa kaharian ng Panginoon Kristo. Maawa kayo sa kanila. Iniluluhod namin sa inyong harapan. At nagmamakawat, nagsusumamo na iligtas nyo rin sila, Panginoon. Buksan nyo ang kanilang mga puso sa Panginoong Kristo. Kilalanin nila ang Panginoon Sus na kanilang hari, Panginoon, at tagapagligtas. Maawa kayo sa kanila. Kayo lang po makakaligtas, makakasagip sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, mahabag din kayo sa kanila at sila makakasumpong ng iyong biyaya na nagdadala ng kaligtasan. Kami naman ay maging masigasig sa paglilingkod. Huwag kaming titigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Kapag kami mga pagkakataon, patuloy na gumawa sa amin ng Holy Spirit, Panginoong Diyos, magampanan namin ang mga tungkulin na may katapatan. Panalangin namin na ihanda niyo po kami na sa pagbabalik ng aming Panginoon Kristo, harap kami sa Kanya na hindi po kahiya-hiya. Stir up niyo ang aming mga espiritu, Panginoong Diyos, i-revive niyo po kami. Gawin niyo kaming maging masigasig sa paglilingkod. Ngayon pong gabi, O Diyos, amin pong alalahanin ang dakilang gawain na ginawa ng Panginoon Kristo nung gampanan niya at ganapin ang aming kaligtasan sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon Diyos, sa kaligtasan ito. Na tuwing aming ginugunita, ang aming puso ay napupuno ng papuri, galak at pasasalamat. Napakasarap isipin, Panginoong Diyos, na wala nang kahatulan pa ang mga nakay Kristo Jesus. Salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay na walang hanggan, salamat po sa pagpapatawad niyo sa aming mga kasalanan. Salamat po ang Panginoong Sus namin, ang aming Panginoon, Hari, Tagapagligtas. Salamat. Salamat sa kaligtasan ito, salamat sa katiyakan ng aming kaligtasan. Napakabuti niyo sa amin. Salamat po. Hindi kami karapat-dapat. Subalit ginawa niyo po yan dahil sa inyong laking pag-ibig sa amin. At sa iyong awat biyaya. Kaya pagpalain niyo po ang banal na hapunan, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Maging pagpapala sa kanila ang paggunita ng hapunan ng Panginoong Jesus. Salamat sa dakilang pribileyo na makasalo ang aming Panginoon Jesus sa kanyang hapunan. Balang araw, makakasama namin siya personally. Personal namin makakasama, literal namin makakasama
sa marriage supper of the Lamb. Isang napakalaking handaan at kasiyahan. Salamat. We are looking forward for that, Panginoong Diyos. Salamat sa pag-asa. Kaya, Panginoong Diyos, sa inyong mga kamay, aming nabili ng lahat. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y dadako na ho sa hapunan ng ating Panginoon. Tanda po natin ang ating pong mga sarili.